Napinsala ang maraming gusali at pinagkukunan ng hanap buhay ng mga tiga-Eastern Samar matapos manalasa roon ang bagyong Ruby. Sa kabila niyan, kakaunti lang daw ang naitalang nasawi sa bagyo kumpara nung mga nagdaang kalamidad. May report si Tina Panganiban Perez. Kung hindi nagtumbahang poste ng kuryente, kabi-kabilang pagguho ng lupa at mga punong nabuwal at humambalang ang makikita sa mga pangunahing kalsada ng Eastern Samar. Pagdating sa bayan ng Taft, sila ang sumasalubong sa mga dumaraan. Mga residenteng humihingi ng tulong. Walang ko natulungan, patutulungan sa gabi. Wala akong bahay. Tulungan mo kami. Dagdag kalbaryo pa ang pahirapang pagbiyahe. May ilang residenteng pabalik na sa kanilang tirahan matapos makituloy sa mga kaanak. Doon na kami sa bahay namin. Yung bahay nyo, dito? Dito sa Bukinawa. Dito, hindi dito po. Yung pinsan lang namin doon, yung kanuan namin, yung baktipan. May ilan namang naghahanap muna ng masisilungan sa bayan ng Dolores. Marami kasi ang nawala ng bahay, resulta ng paglandfall ng bagyong Ruby sa kanilang bayan, pasado alas 9 ng gabi noong Sabado. Nakakatakot po kasi ang lakas-lakas po kasi ng hangin. Malakas na ulan, malakas na hangin. May mga naitalapang nasawi sa bayan. Isa ang inatake sa puso sa kasagsagan ng masungit na panahon. Meron ding nadaganan ng nabuwal na puno. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyo ang ilang gusali sa Borongan City. Isa na ang simbahang ito. Winasak ng hangin ang malaking bahagi ng bubong ng simbahan. May 4 na evacuee pa naman daw sa loob nito nang manalasa ang bagyo. Buti na lang, nakapunta raw sila sa tirahan ng obispo at nakaligtas. This is much worse. That the ceiling was started to fall down. And the church was already very, very wet. There's no casualty in our place. Thanks be to God. They're very, very happy. And I think that's the response to our prayers. Sa paligid ng simbahan, kitang-kita kung paano pinadapa ng bagyo ang mga nyog na kabuhayan ng mga taga rito. Bagsak na nga ang negosyo, nadamay pa, pati kanilang mga bahay. Ang panawagan ko po sa mga kinaukulan, kung maaari po, mabigyan kami kagad-agad na tulong po. Una, pagkain, damit, mga masisilungan, wala talagang mga masisilungan. Sa kabila nito, nananatiling positibo ang lokal na pamahalaan dahil mababa ang casualty count sa nagdaang bagyo. Bunga raw ito ng natutunan nila mula sa pananalasa ng bagyong Yolanda noong nakaraang taon. Isang napakagandang halimbawa ng paghahanda ng pagpaplano. Hanggang sa relief operations, tila baon nila ang leksyon. Kanina, nabigyan na ng ayuda ang mga nasalanta sa Eastern Samar, maging sa Western Samar. May mga Huey helicopter nang ginamit para sa relief operations sa malalayong barangay. Isang C-130 rin dapat ang magdadala ng 4,000 food pack mula sa Cebu. Pero naantala ang pagdating nito dahil sa eroplanong sumabog ang gulong at humambalang sa runway ng Borongan Airport. Pero hindi naman daw ito naging malaking problema. Ngayon, maraming pagkain dito, maraming bigas, maraming food packs. Tuloy-tuloy rin ang clearing operations ng Philippine Army. Sa ngayon, hindi pa raw masabi ng Department of Energy kung kailan may ibabalik ang kuryente sa probinsya. Kaya pila-pila muna ang mga nasalanta sa pagkuha ng gaas na magagamit nila habang brownout. Pero matapos silang malampasan ng isa na namang kalamidad, nakakangiti na sila kahit papano. Kahit mahirap, mahal pa rin kami ng Diyos. Wala po kaming mga casualty dito. May Pasko pa rin. Tina Panganiban Perez, GMA News.